Welcome to Afika Tutorials. I'm Afika, and this is the space where we demystify the difficult and dive into the daily. Whether you're here to tackle those tricky tax forms or you want to learn something totally unique, I've got you covered. It's all about practical tips for every part of your life. Don't forget to hit subscribe, and let's get started. Hi everyone! Welcome back sa ating channel. Alam ko kapag tax na ang usapan, madalas tayong nasa-stress. Pero did you know na ang pagpili ng tamang deduction method ay pwedeng makasave sa inyo ng libo-libong piso? Today, pag-uusapan natin ang difference ni 8% flat rate, OSD, at itemized deduction. Alin nga ba ang perfect para sa business mo ngayong 2026? Let's dive in! Simulan natin sa pinakapaborito ng mga freelancers at small service-based business owners, ang 8% flat income tax rate. Sino ang eligible? Kailangan ikaw ay isang individual, freelancer, sole proprietor, or professional na kumikita ng hindi hihigit sa 3 million pesos sa loob ng isang taon. At tandaan, dapat i-check mo ang 8% box sa inyong first quarter return. The pros? Simple. 8% lang na gross sales mo ang tax. Period. Bonus? Kung purely self-employed ka, ang unang 250,000 ng kinita mo ay tax-free. 2-in-1. Wala ka nang babayarang 3% percentage tax separately. The cons? Una, walang bawasan. Kahit malaki ang gastos mo sa kuryente or internet, hindi mo yun pwedeng ibawas sa 8%. Pangalawa, strict limit. Kahit piso lang ang lumampas sa 3 million pesos, disqualified ka na. Ang formula natin dito, gross sales minus 250,000 tax-exempt threshold times 8%. So kung ang total income mo ay 1 million pesos, ilales mo lang yung tax-exempt threshold na 250,000 pesos dito para makuha mo ang taxable amount na 750,000. And kapag nakuha mo na ang taxable amount, para makuha mo ang tax due, imumultiply mo lang ito sa 8%. At ayun na ang total amount na babayaran mo, ang 60,000 pesos. Next is OSD. Guys, aminin nyo, hindi lahat tayo mahilig mag-collect ng resibo. Yung iba sa atin nawawala, nalulamukot, o sadyang nakakalimutang humingi. Kung relate ka, then the optional standard deduction or OSD is your best friend. Today, hihimayin natin ano nga ba talaga ang OSD at bakit ito ang stress-free choice para sa ating mga Pinoy entrepreneurs. So, sa madaling salita po, ang OSD ay isang flat deduction. Imbes na isa-isahin mo ang bayad sa kuryente, renta, at pasweldo na tinatawag nating itemized, sasabihin mo lang sa BIR, heto ang total na kinita ko at automatic na 40% niyan ang gastos ko. So, example, kung ang total sales mo ay 1 million pesos, automatic 400,000 ang deduction mo. Ang taxable income mo na lang ay 600,000 pesos. Wala ka nang kailangang patunayan na resibo para sa 400,000 na yon. Ang kailangan mo lang i-keep ay ang mga invoices na nagpapatunay ng 1M na kinita mo. Pagkumparahin naman natin ang OSD versus 8%. So dito maraming nalilito. Wait, bakit ako mag-OSD kung may 8% naman? Listen carefully. Ang 8% flat rate ay para sa mga kumikita ng below 3 million annually. Sobrang simple nito. Pero kung ang gross sales nyo ay lagpas 3 million, meaning VAT registered ka na, hindi mo na pwedeng gamitin ang 8%. Dito na pumapasok ang OSD as your simplified option instead of itemized. Punta naman tayo sa pros and cons ng OSD. Pros: Audit shield. Mas maliit ang chance na ma-audit ang expenses mo kasi hindi mo naman sila kailangang i-declare one by one. Pangalawa, no receipt stress. Hindi mo kailangang maghabol ng resibo sa bawat kape or ballpen na binili mo for work. Ang cons naman, una, the 40% cap.
Paano kung ang actual na gastos mo ay 60% pala ng kinita mo? So, sa OSD, 40% lang talaga ang ibibigay sa'yo. Lugi ka ng 20% sa deduction. Pangalawa, irrevocable. Kapag pinili mo ang OSD sa first quarter filing mo, yan na ang gagamitin mo hanggang dulo ng taon. No switching. So, is OSD for you? Kung ikaw yung type na busy sa business at ayaw mag-aksaya ng oras sa pag-aayos ng tambak na resibo, OSD is a solid choice. Pero kung high maintenance ang business mo at malaki ang gastos, baka mas okay ang itemized. So, ano nga ba ang itemized deduction? Ito ang OG na way ng pagtatax. Kung ang business mo ay malaki ang overhead gaya ng retail shop, cafe, or manufacturing, listen up! Ito ang method na pwedeng magpababa ng tax mo to almost zero or as long as mahilig ka mag-keep ng resibo. Dito sa method na ito, hindi tayo gumagamit ng flat rate. I-deduct natin ang actual business expenses mo mula sa iyong gross sales. Ano-ano ang pwedeng i-itemized? Una, renta ng office or shop. Pangalawa, sweldo ng empleyado. Pangatlo, kuryente, tubig, or internet for business use. Office supplies at raw materials, travel expenses for business. So, basta business-related at may valid BIR invoice or receipt, pwede na nating ibawas yan. Let's do the math. Sabihin natin kumita ka ng 1 million pesos ngayong taon. Pero dahil marami kang binaling stocks at nagrenta ka ng pwesto, ang total expenses mo ay 700,000. So, ngayon, ipasok naman natin yung graduated tax table. Ang unang 250,000 mo ay 0% tax. Ang excess sa 50,000 ay imumultiply natin sa 15%. So, ang iyong income tax due ay 7,500. Compare mo yan sa OSD. Sa OSD, ang deduction mo ay fixed sa 40% or 400,000. Sa senaryo na ito, mas makakatipid ka ng mahigit 30,000 sa itemized. Ito ang kailangan yung tandaan, ang substantiation. So, sa ilalim ng Ease of Paying Taxes or EOPT Act, kailangan ng proof of expense mo ay isang valid invoice. Ang pro, walang cap ang deduction. Kung 80% ang gastos mo, 80% ang bawas. Ang con naman, matrabaho. Isang nawalang resibo, pwedeng i-disallow ng BIR ang expense mo. Mas mataas din ang risk na ma-audit dahil hihimay ng BIR kung necessary ba talaga ang mga ginastos mo. So, is itemized for you? Kung ang profit margin mo ay maliit at matyaga ka sa paperwork, definitely yes. Pero kung wala kang time mag-ayos ng files, baka mas okay ang OSD or 8%. Ano ang choice nyo for 2026? Itemized ba or OSD? Let me know in the comments. And that's a wrap. Ngayon, alam nyo na ang difference ni na 8% flat rate, OSD, at itemized deductions. Mas madali na para sa inyong mag-decide kung alin ang gagamitin para sa inyong business. At tandaan natin ang big 3 tips para sa 2026. Kung ang gross sales mo ay below 3 million pesos, pwedeng-pwede ka sa 8% flat rate para sa pinakasimpleng computation. Kung ayaw mo naman ng paperwork para malaki ang kita mo, OSD helps you deduct 40% automatically. No receipts required for that deduction. Pero kung lumalampas ka ng 40% ng actual expenses mo, like rent at salaries, huwag manghinayang mag-itemized, basta kompleto ang inyong valid BIR invoices. Huwag kalimutan, once you choose your method sa inyong first quarter return, ito ay irrevocable na for the rest of the year. So choose wisely. Kung may questions pa kayo about tax compliance or digital tools, i-comment nyo lang sa baba. And if you enjoyed this tutorial, please hit that like button, subscribe na sa channel natin, at i-share nyo itong video na ito sa inyong fellow entrepreneurs at creators. See you in my next video. Bye!